Oh, ayan, mga kalaro, andito na naman kayo sa channel natin. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like and share, saka pindutin yung notification bell button na yan para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin. So, itong channel na to ay para sa mga newbie, 10 years newbie, saka yung mga gustong mag-upgrade sa pag-iibon. So, dito na naman tayo, ipakikilala ko naman sa inyo isa pa nating ibon. Ha? Kukwento natin yung history kung ano nangyari sa kanya. Saka ito, para din ma-educate kayo and para magbigay lakas ng loob doon sa mga fanciers natin dyan na medyo napanghihina ng loob. Baka hindi para sa akin itong pag-iibon, ba't di ako nananalo, ba't ganun, ba't ganyan. So dito ngayon, papakilala ko ngayon sa inyo yung isa pa nating ibon na isang mga champion natin, winner natin. So ito yung mga inaalagaan nating maigi din sa loob. Hindi, actually, sila lahat naman inaalagaan natin. Ito yung mga foundation birds natin dito. So, ipapakilala ko na sa inyo yung isa pa nating ibon. Kukunin ko lang, ha? Wait lang. Ayan. So, ito. Manganganak na ulit, eh. Oh, ito yun. Ito, si Caprice 14. Ayan o. May mga tatak-tatak pa kasi kapapanalo lang nito. Ayan o. Ayan, si Caprice 14. So, off color siya, dark grizzle. Yung mata niya, parang pinakitiningan ko nga ito eh, parang duling ng konti. Ayan. Tapos ang kulay niya ganito. Oh, Caprice 14. Ayan. So ito sa mga isa sa mga latest winner natin. Winner natin sa nakaraang South. Ito si Caprice 14, ito yung Tacloban champion natin sa BBCR. So ito yung Tacloban champion, at the same time solo area survivor. Solo ng pooling. Winner siya ng mga 2 laps knockout, at the same time winner din siya ng 2 laps knockout, saka winner din ng mga 1 lap knockout, saka yung iba pang mga pwedeng tayaan. So sabi ko nga sa inyo, basta kumpiyansa tayo sa ibon, basta talagang kumpiyansa naman tayo sa mga kalapati natin. So tuloy-tuloy lang tayo ng mga pwedeng salihan. So ito, si Caprice 14 ay Tacloban champion nga, clocker ng Calbayog, 15th overall sa standing, 15th overall sa standing. Consistent to. Contender din siya sa kotse. So, sinali ko rin to sa kotse ng BBCM. Unfortunately, sinali ko din siya sa mga iba pang mga palaro. Dahil yung bloodline niya, yun yung mga pandiin natin. So, nung naglalaro tayo sa BBCM, BBCR, madami kasi tayong ibon. 30 yung entry natin. So, sa 30 entry na yon, kumuha lang ako nung mga talagang anak nung winner natin. Tapos lahi nung mga ano natin. Kumuha lang ako noon. Tapos sinilista ko lang, tapos yun lang mga tinayaan ko para tuloy-tuloy. Kasi sa pag yung mga test bird, tinayaan ko rin, medyo magastos. So ito ay tawag dito, nilista ko. So itong 10 na to, ito yung kasama siya. Tinayaan ko sa BBCM saka sa BBCR. So, tagus yun, tagus. So, ang clocking nito ay sa Kubo Pro, no? Kasi tagus nga siya. So, sinali ko siya sa off color ng BBCM, off color ng BBCR. Sinali ko rin siya sa car, sa kotse, yung Mirage. Sinali ko rin siya sa mga iba pang fan races. Unfortunately, nag-clock siya. Nag-clock siya nung first 3 laps, I think. Buena Vista, tapos ano ba to? Ano ba yung mga lap niyan? Buena Vista, Gumaka, tapos yung cancel yung San Andres. So, dumiretso tayo ng Matnog. So, first 3 laps niya, clock to. Pagdating nung ano natin, yan siya, oh. Pagdating ng Matnog, ayun na. So, nag-uwian yung mga ibon natin ng Matnog. Nakapag-lock na tayo ng 4. Sabi ko, naku, ba't wala, live to sa lahat. Nung Matnog, ha. So, sabi ko, cut off na. Paglabas ko, andun na. So, hindi naman siya yung nagpa-cut off sa labas.
Mas nakakapanghinayang yun, ano, katawan niya. Mas nakakapanghinayang yun kung nag-cut off sa labas. Pag cut off, saka siya dumating. So, cut off itong ibon na to ng matnog. Then, kinarga ko siya ng kalbayog. 5 silang kinarga ko. 4 silang kinarga ko. 2 silang umuwi no isang contender. So, ito, umuwi to ng, siya lang ang nag-clock ko ng kalbayog. No? So, pag-clock niya ng kalbayog, kinondisyon ko silang 2 nung isa pa, yung kalbayog finisher, kinarga ko na ng Tacloban. Ito. So, kinarga ko ng Tacloban, kumpiyansa tayo, syempre. Pag tayo nag-breed, tayo nag-alaga, kumpiyansa tayo sa mga ibon natin. No? So, itong ibon na to, nung kinarga ko na, kailangan to sa BBCM ikarga eh. Kasi contender din siya doon sa mga iba pang palaro. Kasi nga sinali ko sa lahat, pati sa BBCM Tagus. So, ang nagkarga nito, syempre yung mabait nating coordinator si Mitch. So, kinarga niya to sa main ng BBCM. Tapos, kubo pro clacking siya. So, nung Tacloban, abangan na, Daybird. Wala na, may nag-Daybird nun, si Kameses, si Madam, sa, Daybird, Old Bird. So, may nag-Daybird. Sabi ko, nag-Daybird dito, ibon natin. Ganun yung mindset natin. Manood kayo ng mga vlog natin sa Facebook, ganun siya. Sabi ko, pa-Daybird na rin, pa-Daybird na ibon natin. Ngayon, unfortunately, hindi umuwi to ng Daybird. So, anong nangyari? Abang ulit tayo, so tulog ako. Medyo, di pa rin tayo nawawalan ng pag-asa. 2 to eh. Yung isa contender ko ng 3rd overall. Unfortunately, hindi siya umuwi. Mabilis yun. Kasi nasa ranking na siya, 3rd overall na siya eh. Nabutas lang siya ng kalbayog, kaya medyo nawala sa ranking. So, itong ibon na to, kinabukasan, habang nag-aantay tayo sa sa padatingan na ibon, ito na, mga last 1 hour na. Pagsilip ko, andun na, dumapo na sa dinatapuan niya sa puno, nagsisigaw na ako doon. Tapos pinapapasok natin, pasok. Nandun din sa Facebook, check nyo. Noong na-clock na natin itong ibon na to, naku, talagang sigaw tayo ng sigaw. Kasi nga, clock. Yun nga lang, ang sabi ko dito, nataya ako si Mrs. dito, sabi ko, basta umuwi ibon natin, bilang kita ng iPhone 17 Pro Max, fully paid. Kasi kumpiyansa ako, uuwi siya. Ayun, tapos umuwi siya, ang pagka-clock ko, kasi marami ng old bird na nag-clock, sabi ko, baka hindi na sabihin, malayo na sa standing. Fortunate, sa young bird, una siyang umuwi at siya lang ang nakita ko sa clocking nun. So, sinobird ko nga to kahit butas eh, kasi nga excited ako. Pagdating kay Mitch, kiningan niya, tapos sasabi niya, possible, baka mag-champion. So, tay-tay tayo, yun, masayang-masaya ako kasi nag-champion siya ng Tacloban. So, yung champion ng Tacloban, para sa akin, hindi siya madali kasi nung kaaral pa tayo, mga newbie pa lang tayo, Tacloban yun yung pinakamahirap na karera, lalo nung wala pang MacArthur. So, napakasaya dahil si Caprice, nabigyan tayo ng panalo. Hindi yun. Strong back, 1 piece siya. Tapos, small bird lang. Ngayon, si Caprice ay breeder na. So, ngayon, meron na tayo na palabas na anak siya. May mga anak na to. So, yung mga anak nito ay gagamitin natin, ilalaban din natin. So, ito yung ibon na yan. Tapos, itong ibon na to, ngayon, hindi ko siya naikarga ng MacArthur. Kasi para sa akin, yung Tacloban Champion mahirap na, hindi ko na kinarga kasi may possibility mawala. Okay na sa akin yung chances na hindi siya chance niya manalo doon. At least ito, mga anak niya mailalaban na. So, dito pa ito ibon natin. Medyo smash din naman yung MacArthur, kaya masaya hindi natin naikarga. Excuse me. So, ang bloodline nito ay ang magulang ng nanay nito ay hen ni Manny Zamora na NMAX Lady Cross with Kika. Yun ang maganda kasi yun, complete laki din na South yun. Tapos ang tatay nito ay PI line. Ayan o. PI line, kaya ako din siya, kumpiyansa ako dito. Ayan na. Okay na. Yung mga nag-iibon dyan. Sabi ko nga sa inyo, basta finisher at saka yung mga bloodline. Kasi ako, pag bumili ako ibon, direct na anak ng mga winner. Yung bloodline na yon, yun ang kakapitan mo.
Hanggang sa dulo. Kasi yung pagpapatuka, yung mga pagpapakain, pare-pares yan. Magugulat kayo. Bakit ang mga ibon, ang dami-dami nating ibon, may mga nagcha-champion. Ibig sabihin, nasa bloodline yun. Kaya yung bloodline nyo, natutukan nyo, dan yung pag-aalaga, syempre tutukan nyo rin. Okay na? Oh. Meron pa tayong iba pang episode. Okay na? Subscribe ka na! Bye!